Walang gutom 2027. Epektibo kaya yan? Tingnan natin marami tayong pinag-uusapan tungkol sa how do we address the problem of hunger? How do we address food security? At itong administrasyon na ito ay nangako, natatandaan nyo, nung unang pang simula nito, na ang ating bigas ay magiging 20 pesos per kilo. Ay wala pa ho yan natutuloy. Pero tingnan natin kung ito nga ay magiging realidad. Naandyan rin po yung patuloy na ginagamit ang kadiwa, yung rolling stores. Ngayon, ang question sa kadiwa, sustainable. Kasi paminsan-minsan, pag may okasyon lang, doon may kadiwa. Maganda sana kung ang local government tumutulong rin dito sa kadiwa. So, meron kang national at local, yung produce, dadalhin mo sa City Hall, at doon mamimili. Meron tayong kadiwa day para regular at stable ang supply. Matatandaan po natin na sa 2030, yung Agenda for Sustainable Development, may 17 SDGs. Isa po doon yung eradication of poverty. Ang isa rin po doon ay maging world free of hunger by 2030. Ay ngayon po 2023 na. 7 taon na lamang po yan. So hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang programa. Kasi po, meron ilulunsad ang ating pamahalaan na tinatawag na Walang Gutom 2027. Ito po yung pagbibigay ng food stamps, no? Alam po nyo, ako'y kinalakihan ko yung food stamps, at pag sinabing food stamps, Amerika ang naiisip ko. At ito po ay dala-dala ng mga talagang marginalized. Pumipila sila, may coupon silang dala para bumili ng kanilang mga sustensya para sa kanilang pamilya. Pero po dito, sa ating sinasabing rollout ng Walang Gutom 2027, again, ito po ay galing sa almost 3 million na hindi ko po maintindihan kung utang o grant ng ADB para magkaroon ng 6-month pilot program na ang Walang Gutom 2027. Ilan po ang maapektuhan? Ang una po, ang sabi 3,000 families, tapos sa susunod na taon 300,000, tapos another 300,000 right after it reaches 1 million. Abay, ilan po ba ang mahihirap? Ang datos doon ay mga 3 million to 4 million. So, yung 1 million na tatargetin nila, hindi naman po lahat rin ang mahihirap ay aabutin nito. Ngayon, magkano po ang ibibigay sa kanila? Ang sabi po, ang beneficiary ay yun lamang nakakakuha ng less than 8,000 a month na sweldo o 285.70 a day. Ay, mababa po yun sa minimum wage, no? Kasi ang minimum wage natin sa NCR, 570 a day na. Sinabi rin po na beneficiaries ay makakakuha ng 3,000 monthly o 107.15 a day na food credits. So magkakaroon, ito na naman po tayo, naalala nyo ang national ID. Nako, problema tayo sa national ID, no? Kasi ginamit ko po yan nung isang araw, ako po'y nagpunta sa isang government facility at ginamit ko, ang binigay ko national ID. Ang sabi po sa akin, kailangan daw po yung may pirma. So ang LTO ang binigay ko. Mukhang ito magkakaroon na naman ng ID system, no? At hindi naman nakakonekta sa national ID. So kailangan na naman nating ng bagong ID na kung saan ilo-load daw, ang plano, ilo-load, magiging top card, ilo-load siya ng mga pagkain, hindi pera, para inyong pagpunta nyo sa grocery ay inyong magamit. Sabi po, ang pagkain daw po ay 50% carbs, 30% protein at 20% fat. Ano pong ibig sabihin nun? Ang gusto nila, makatanggap kayo ng masustansyang pagkain na magagamit ng pamilya. O sino po ang target? May 5 pilot target areas na sinasabi. Ito po ay ang BARM, yung medyo isolated island provinces or regions, yung urban poor settings at calamity-stricken areas. So kung makikita nyo, talagang in terms of geographic, talagang tinatarget nila yung kung nasan ang kahirapan. At kung nasan ang kahirapan, may problema sa pagkain. Pero alam po nyo, pag tinanong natin yan, top card Ano po ba ang top card? Abay, hindi naman po yan tatakbo kung walang internet. So imagine niyo kung isolated
sabi, isolated areas eh. Pag nag-tap kang ganun, dapat makakonect, di ba? So, tanungin ko po sa inyo, di ba po ang dami na nating mga bigay, tulong sa mga individual? Na andyan po ang AIX, na andyan ang 4Ps, ang 4Ps ang nagsimula, tapos AIX nung post-COVID, tapos tupad. Ang dami pong binibigay sa taong bayan. Pero ano po naging problema niyan? Ang listahan, ang gumawa, barangay kapitan. So, hindi natin alam, kailangan ma-evaluate ang programang yan kung talagang pumupunta dun sa dapat na puntahan dahil yung programa was designed for them. So, ito pong usaping kagutuman, hindi po yan simple. Napaka complex na problema yan. Hindi lang po simple dahil sa law of supply and demand at supply chain. Hindi po. Pero ang importante, kung nagkaroon tayo ng programang ganito, na 3 years daw hanggang 2027, ang tanong po natin, matutugunan ba natin talaga ang kagutuman? Matutugunan ba natin talaga ang nutrition ng ating mga mahihirap na kababayan? Sana po tingnan natin na maigi at after the 6-month pilot program, maiayos at matuto tayo ano ba talaga. Kasi alam mo nyo, mas mahalaga po para sa akin ang magtrabaho. Magtrabaho, itaas siguro ang ating wage into a living wage. Hindi po yung lahat ayuda, lahat bigay. Imagine po nyo yan, ilang henerasyon ang magiging ang pag-iisip, bigay lang ng bigay. So, maraming salamat po. Ito muli si Malu Tiquia sa Maltip.